Hello mga kababayan, ito po ulit ang inyong kabayan si Tokis ni Pidol. Nagbabalik upang magbigay ng reaction, komento, opinion sa may init na issues dyan sa ating bansang Pilipinas. Ang atin lang pong bibigyan ng komento o reaction ay ito pong mga nagaganap na caravans ng ating presidential aspirant Bongbong Marcos and vice presidential aspirant Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio. So alam nyo po, halos itong linggong to, no, araw-araw po silang nagkakaraban para pong Calabarzon area sila. So Cavite, Laguna, I think tapos na sila sa Batangas, Rizal, siguro sa Quezon, province of Quezon, wala pa pong balita doon. At meron din pong naganap na caravan sa Iloilo, no, province of Iloilo. So, ang isa sa mga bibigyan natin ng pansin sa mga caravans na yan ay yung seguridad ng ating mga presidentiable o yung ating mga kandidato, particularly siyempre si Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte Carpio. Kasi po, kung mapapansin nyo, siguro naman, pamilyar na kayo na kung saan man sila mapunta na lugar, talaga pong ang daming tao, no? Whether habang tumatakbo yung sasakyan, no? Maliban lang kung talagang bukurin yung tinatakbo nila, no? Kung mapapansin nyo po yung nangyari sa Quezon City, di ba? Nasarado po yung magkabilang lane. Siguro alam nyo na ang istorya bakit nangyari yung ganon, no? Tapos pumunta sila ng Cavite the following day, pero wala naman sigurong malalang sitwasyong traffic kasi na-handle properly ng mga organizers. So kudos sa mga organizers na yon. Then sa Cavite is from day to night, no, from Bacoor to Rosario yata yung ending nila no, which is very good, pero kakapagod po yun mga kababayan. Tapos kahapon, no, nabigla na lang ako. Nasa ano naman sila sa Rizal, yung sa Inaris Center, yung malaking stadium yata doon sa Rizal. And then after that na magsalita sila doon, pumunta sila ng Montalban, Rizal. Naku, layo nun, no? So walang kapaguran po ang ating mga kandidato. Pero ang ano lang dito, ang kinakatakot ko, siguro kayo din, ay yung seguridad nila. Kung maalala nyo po, close-in encounter masyado, no? Sa dami ng crowd, yung pwedeng gumawa ng katarantaduhan dyan sa ating mga kandidato, ay maluwag pong makakagalaw yan. Pwede rin sa daanan, di ba napapansin nyo? Lalo na yung sa Quezon City, open na open sila. Doon sa mga sinasakyan nila, no? Open na open po. Alam nyo naman, no, kung hindi naman natin pinangungunahan ng security team, pero yung takot natin na baka na sana wag nang mangyari, no? Tulad halimbawa yung nangyari kay Bongbong Marcos doon sa sasakyan habang tumatakbo yung sasakyan, may sumalubong, nakipagkamay naman ng ating kandidato. Yun nga lang, hindi bumitaw yung ali. Nakita nyo kung mapansin nyo yung video, gumanong bigla si Bongbong Marcos kasi ang tendency noon ay either mahulog siya o madisgrasya yung babae, kasalanan niya, di ba, sisisihin siya pa, o di kaya mabali yung braso ni Bongbong Marcos, which is not so good. Tapos may pinakita pa diyan yata sa Cavite ba yun o ano, nadapa-dapa pa siya dahil yung crowd, wala na siyang madaanan, no? Kung mapapanood niyo yung mga videos, no? Tapos kinukumpul-kumpul sila. Si Mayora Inday Sara naman, syempre may PSG yan kasi presidential daughter yan. Yung mga alam niyo na kulay gray o na talagang nakabarong, lagi pong pero hindi mo pa rin maiisip na mamaya bigla na lang may sumulpot bigla diyan. Kasi napaka-lax, no? Napakaluwag ng security. Dapat talaga, so kung talagang gusto nilang protektahan maigi
ang seguridad ng ating mga kandidato, lalo na si Bongbong Marcos at si Mayora, dapat may limitation na. Hindi na dapat palapitin pa sa mga tao. For security reason lang po. Yun lang po mga kababayan. Tapos sasakay ka doon sa parang float, di ba? Float ba tawag doon? Open air ka eh. Paano? Tulad na lang yung napapabalita, may nambato daw. Chismis pa lang yun, marites pa lang yun, o tolits pa lang yun. Pero kung may katotohanan man yun, that's a sign na talagang anyone can do harm to you. Yung mga, alam nyo na, yung mga may galit, naiinggit, mga binayaran. Di ba na nga lang merong isang ali dyan na nagkukuda-kuda siya sa unang video, sinisisi niya daw bakit hindi daw nabayaran yung mga riders. Tingnan nyo, nagpapakalat ng fake news. Tapos pumunta pa daw siya doon sa isang headquarters sa Pasay na doon siya nagwawala, wala. Na-debunk ho siya. Mapapanood nyo ho yung video dyan sa social media na nagpapakalat siya ng fake news na sinasabi yung mga riders, isegue lang natin, ay nagagalit dahil hindi daw naabutan ng pera, hindi nabayaran. Sabi ho nung mga vloggers talaga, mga supporter, wala akong binabayad. Ikaw lang nagpapakalat nun. Ngayon ang sabi nila. So, na-debunk siya. Tapos yung sa QCD, may nagpakita pa ng 500 pesos na talagang maraming gustong sumira. Kasi nga po, marami po ang inggit. Kaya ang sabi nila, pag inggit, pikit. Diba? Yun lang po. Yung mga naiinggit at ibang kandidato nyo, tapatan nyo ho yan. Kanya-kanya ho kayong gimmick. Kaso lang, talagang itong aming presidential and vice presidential, rockstar ho ang dating Saka talagang gusto sila ng tao. Ano magagawa nyo? Saka yung pagkakaraban na yan, kung naiinggit kayo sa dami, sasabihin nyo ay mga health concern, kausapin nyo ho yung mga agency na pumayag dyan. Diba? Pero so far, sana dun sa security ng ating kandidato, sana doon po sa mga nakapaligid dyan, no? Lalong-lalo na sa mga PSG kasi presidential daughter yung ating BP, no? Magplano ho kayo maigi ng security. Alam nyo naman, di ba? Nakita ko, nasa stage si Bongbong Marcos nagsasalita. Lapit ng mga tao. Asa ng security. Kung ito, hindi ko naman sasabihin sa inyo, siguro paranoid ako. Paano po kung may mga sniper dyan? Di ba, naalala nyo, may balita nga na parang yung isang mayor sa isang lugar, na snipe siya. Ngayon, maraming ang galit, di ba, sa pamilya Marcos. Lalo na ang ngayon, talagang sabi nila, landslide na to. Wag nang yung election, formality na lang. Diba, ginagawa nila lahat ng paraan sa COMELEC para i-DQ, i-cancel yung petition niya. Wag lang siyang matuloy. Ginagawan kung ano-anong chismis. Ngayon nga, sinisiraan na dyan sa caravan. Mano pa yan? Kung talagang di nila kaya talaga, kung may magbayad dyan. Hindi naman sa pagiging paranoid ako, pero ito po ang sentimiento ng karamihang mga supporters and loyalists ng Bongbong Marcos at ni Mayora Inday Sara. Given si Mayora may PSG, ba't kulang po yan? Kulang ang security. At mas possible, sabihan natin ating kandidato na wag na muna po kayong lumapit masyado. Kailangan may distansya. Kaway-kaway na lang muna. Kasi hindi nyo po talaga alam kung sino ang tarantado dyan. Pwedeng maki-blend in. Blend in lang yan sa crowd. Diba? Nakakatakot po kasi sa dami. Tapos may naglalabasan pang fake news about doon sa Iloilo Caravan. Tinan nyo talagang gagawa sila ng kasiraan. Kayong mga nagpapatunay na nandyan kayo, i-post nyo lahat ang nakuha nyong pictures and vloggers na hindi fake o nilangaw ang Iloilo Caravan. Ako, pagising ko kanina, nakita ko sa FB page, may videos. Nandun po lahat sila, hindi nilangaw, hindi peke. Totoo po, saka yung mga nagpapakalat ng fake news about dun sa may mga threat daw na hindi, yung mga scholars yata, no? Hindi ko naman kasi naintindihan yung sabi kasi po, sariling dialect nila na hindi daw ibibigay yung kanilang stipend kung hindi aattend doon, pinipilit.
Ay, hindi po daw totoo yun. Sabi na mismo ng mayor. O, kaya marami po talaga ng mga demonyo, mga inggit, mga anti-Marcos o kaya anti-Sara Duterte na, no? Na naiinggit talaga. Kasi nga po, ang popularidad, it keeps rising. So ito, ang tanong sa mga anti-bashers, trolls, o galit sa mga ganyan, lalo na dun sa mga yung mga lata ang utak, no? Ang utak ay napunta sa puwet, no? Siraan nyo po ng siraan. Sige, siraan nyo ng siraan. Doon sa mga petitioners ng disqualification, abay magbato pa kayo. Nakakaisang linggo na, wala pa kayong pinapile ulit na disqualification case. O, asa na yung boss ninyo? Anong panibagong narrative? Kasi hindi na po mabenta yung income tax return. Mag-isip po kayo. Sige, ibato nyo. Yan ang hamon sa inyo. Ibato nyo lahat. Tapos pagkabato nyo, masusupla kayo. Lalong ang paporidad ng aming kandidato ay aangat. Yun lang po, no? So, shout out na rin sa lahat ng mga bashers na inutil, na walang utak at syunga-syunga. Nakaka-high blood man kayo, pero dapat maging mahinahon. 'Di ba? Kaya nga tama po yung sabi ni Bongbong Marcos, matalino talaga. If you're making your enemies angry, it means you're doing a good thing. Oh, di ba? Kaya ganun po tayong mga loyalists and supporters. Bayaan natin silang magalit. Bayaan natin silang mangangaw-ngaw-ngaw-ngaw. Bayaan nyo silang pakalat ng fake news, ng kakasiraan daw ng mga Marcos o ni Inday Sara, no? Pasaway daw sa magulang si Inday Sara. Uy, akala nila sila malinis. Adult na po si Mayora. May sariling pamilya at may sariling pag-iisip na mas matalino kaysa sa inyo. Pag-inggit, ulitin natin. Pag-inggit, pikit. Kung ako sa inyo, uminom na lang kayo ng ng pangpakalma o di kaya pagpatulog para paggising nyo, si BBM at Sara na ang leader ng bansa. Ayun lang po mga kababayan, So, ako siguro sabi niyong paranoid lang sa security ng ating mga kandidato, pero marami rin po ang merong ganyang sentimiento. Ingatan po natin ang ating mga kandidato. Hindi lang po sila BBM or si Mayora, kundi yung pong mga pinipili nilang kandidato para senador or congressman o mayor o whatever. So, protektahan po natin sila. Pero most of all, yung ating pong presidential aspirant and vice president aspirant, no, protektahan po. Kasi po kung may masamang mangyari diyan, hindi po natin alam kung anong magiging repercussion, no. So, ingatan po natin. So far, yung silang dalawa ang pinakamalakas. Wala na pong sigurong tatalo dun sa mga record-breaking caravans. Hindi po kayang tapatan yan ng Penklawan. Nasaan kaya yung kanilang 14 million plus na bumoto daw doon sa Mama Lenny nila? Yung naghadukin. Siguro, yung naghadukin, hindi pinayagan ng nung street fighter Tapos ang ginawa ngayon, nagbigay ng sachet ng panglugaw. Yun lang po mga kababayan, no? Ipag-pray po natin ang ating mga kandidato, no? Especially si Bongbong Marcos and Mayora Inday Sara. Ha? Have a nice day. God bless. Bye-bye.